day. Dito po naman sa wastewater po natin, 120 liters per capita per day. Ito po yung nagagamit natin kasama yung pagpaplasasihan, kasama yung pagluluto. So, computed ko na po, kung halimbawa may 1,000 tao siya, i-multiply lang po natin sa 120 liters. Ang normal capacity po ng mga barko pampasero ay 2,000 to 5,000 persons per sa 24 hours po yun. Pera po yung kanilang mga crews. No? Hindi pa po kasama dyan yung mga military exercises, yung mga malaking barko na may mga 5 to 10,000 na crews na nasa loob na pumaparada po sa atin. Sa experience ko po dito, yung mga mercy ships po na dumang sa Puerto Princesa nung inaano po nila ako, yun po, sila po yung sinisigurado po nila na kanilang wastewater kinukolekta po at hindi po itatapon sa dagat. Yung mga mercy ship, yung mga French mercy ship po. So I hope na this will be parang enlightened part na para ma-enlighten po tayo na yung Albayda Sanitation po ay mag-participate po sa inyo at maging kabahagi po ninyo. Actually, isa po ko sa avid follower para dito sa Graft and Corruption, and I was taking too long. Nasa City Hall pa ako kasi against all odds po ako sa City Hall eh. Lahat po kasi ng department po dun eh. May kanya-kanyang source ng income eh. No? So, ay lagi nila sasabi sa akin eh, kasi ikaw may hanap buhay ka, may business ka. Kaya hindi mo kailangan. Ang inisip ko po, pagka kayo nasa gobyerno, you have already set your mind na ikaw ay ready mag-sacrifice at makontento ka lang dapat sa sweldo. Hindi po dun sa maghahanap ka ng other income. Anyway, back to this. Isa sa problema po nga natin dito, eh kung paano po daw i-implement ng Coast Guard tsaka ng implementing agencies. Wala po silang sapat na tao o kakayahan o siguro yung knowledge nila how to monitor. So siguro this a high time at ako natutuwa na we will going to introduce this projects. Actually, ang Maynilad po, nakapag-coordinate na po ako sa Maynilad, they are willing to support us. Ang problema ko po, I don't have the trucks po ngayon na kailangan ko para sa investment. Para dito sana, para may start ng project. Na kailangan din. Oo, yung pa-collect. Pero yung disposal po, Maynilad po may contract po sa akin dito, yung offer, na they are willing to get the waste. Basta i-implement lang po ng Coast Guard. Kailangan ko lang po yung mag-push. Somebody to push do sa Coast Guard na i-implement yung batas dahil meron po tayong mga batas na dala-dala ko po dito. Next please. So yun po yung mga domestic waste po natin. Yun po, ako po ay tapos ng environmental health sa UP. No? At ito po yung sa aking mga major ano po na may technical know-how tayo. Sige, next please. Ayan po. Yung mga different yung carbohydrates, ito yung mga galing po sa kanis, sa ganun, sa tinapay, ganyan. Pagka po nakuha, yun po yung carbohydrate. Yung paks po, yung fat, oil, and grease. Yung soup po, yung mga pinagpaliguan. Yung protein po, galing po sa mga karne, sa mga dagan. Yun po yung mga basura po natin na nako-convert into protein. And other synthetic po products from organic and chemicals. So, mabilisan na lang po natin. So, ito po, yung pag-aaral po natin sa Metro Manila, sa NCR, tayo po may pinakamababang lowest quality of water. No? 3% from the sewer connection, 31 from sa... Pero, yan po yung dito sa mainland po eh. No? Ayan po yung nagiging cause ng pollutant. Kaya po, ako po yung akin pong konstano ay Daloy Makati kasi more on wastewater po ako. How to preserve our katubigan. No? Sige po, next.
So ito po yung RA 9275, yung Clean Water Act. Ito po yung pinangahawakan po natin na dapat po ay laging malinis yung ating mga katubigan, and there should be a governing board which will formulate the strategies to coordinate and policy for effective implementation sa RA 9275. Ginagawa po ng DNR na yan, kaya lang po, siyempre po yung kung priority ng mga politicians, ng mga LGs. Bisan po ay yung project yan nagiging second priority. Kahit na po kagano kaganda yung project na ni-set po namin, yung panahon namin, dahil hindi po priority yung clean water na po nangyayari. Yung sewerage system kasi laging napunta sa mga ilog. Kaya kanina, nung bago po ulit natin, nabanggit pa rin yung aming ilog sa Lucena. Padugtong niya, dapat magkakaroon ng STP, sewerage system bago tumapon sa ilog. May mga wastewater treatment facilities po tayo. And then may mga innovations po tayo na mas murang wastewater treatment facilities. Actually, meron po akong inimbento na mobile wastewater treatment facility na hindi kasing mahal ng mga and ginamit ko na po ito sa Palawan sa San Vicente Airport nung mag-empty po ako ng septic tanks dahil wala silang tapunan. Ginamit ko po itong mobile wastewater treatment facilities na ito. Sige po, next po. So, paano po siya i-control, no? Kinakailangan po yun nga, yung mga owners at saka operators ng mga facilities that generates wastewater ay dapat po ay makakontrol po natin. Paano makukolekta kung meron pong isang service provider na willing na mag-kolekta niyan, and then with the help ng ating mga implementing agencies. So siguro po meron po tayo magkakaroon po ng task force, no? Isang task force na talagang yan i-monitor po talagang pinoprotektahan po natin yung ating mga kapatilan. Next po. So what will be the prohibited acts? Ano po nga ang nangyayari po? Sa discharging and depositing of any water pollutants po, meron po mga kaukulang po pa rin po yan. Actually, may batas po tayo na sige, may next na nagsasabi na kinakailangan magpumulta sila ng certain amount. That's around 50,000 pesos per day. O diba, nagtapong ka ng pollutants, dapat implement yun. Pero marami pong nangyari. Halimbawa, nagkaroon ng oil spill. Pero wala po akong narinig na pinatawa nila ng parusa yung nag-post ng oil spill na 50,000 per day hanggang sa Malinis. Yung oil spill po sa Makati. Mundo. No? Yung po sa yung sa condominium sa Makati. Ilang taon po yun? No? Nagaling siyempre, may may-ari, di ba? Inabot po kami ng 5 years. Nagkaroon, pero hindi po nagkuha ng ating gobyerno na bigyan siya ng penalty ng 50,000 per day. Kasi, alam niyo na, malalaking gobyerno. Ang may-ari po nung tubo na nanggagaling mula Batangas hanggang sa Pandacan, ay isa pong malaking kumpanya po. Isang malaking tapat at personality. Naging issue yun, naging issue yun. Oo. So, ako po yung nakikipaglaban doon. At hanggang sa minsan, sinasansala na po ako mismo ng aking boss na huwag ko masyadong bukal. Pero paano po nila malalaman kung di po ako magiging bukal? Oo. Kaya po yung Makati Environmental Protection Council ay isa po ako na naglilid po para po sa protection ng ating pong tubig sa ilalim. Ay, salute you, sir. Hindi po na... Pagtama ang nilalaban. Sige po. Kaya po nag-retire po ako para naman. So, ito po yung mga what are the prohibited acts on CPSRs yung po na-discuss na natin yan. Directly using the booster pumps, no?
the distribution system for tapping the water and such way to alter the impair the water quality. Ito po yung nangyayari po kasi minsan tinatamper po. Meron po silang, kunyari may isang vessels po na may treatment facility. No? Ngayon, meron po silang isang gate valve. No? Na pagka po, siyempre nakalingat, bubuksan po nila yun. Tapos tatapon. Kasi para for every treatment process po kasi may gasto sa kanila o kaya pagka kinolekta. And then pagka ako po magkukolekta, bago kolekta, itetest ko po yung tubig kung gano'ng kalaki yung contaminants niya. Tapos yun po yung i-charge ko po sa kanya. Depende sa So that is very technical. Kaya sinasamantala nila, mabawasan ang damage. Mabawasan po para papartang po nila malinis na tubig tapos mababa lang ipapayan. Take advantage. So yun po. Operated facilities that discharge and allowed to sip willfully through grave negligence, prohibited chemicals, substances, or pollutants listed under RA 4969. Ito po yung 6969, ito po yung hazardous waste, hazardous stuff. Yung list ng mga hazardous chemicals na nasa under ng DNR 696. Next po. Kaya yung role ng DNR, kinukuha po sa kanila. Then random sampling. Role ng Philippine Coast Guard, no? Actually, meron pang role ng Marina eh. Kaya hindi ko po nakausap yung Marina regarding. I had already contacted Commander Chongso and Echeverria sa Coast Guard dito, sa Marine Environmental Protection Council regarding this one, and they are very happy. Ang problema ko nang alam ko, bago ako makakuha ng permit, kailangan may pipresenta po ako sa kanyang truck na magpukolekta para magdala. So, the Maynilad po is offering their services na papahiram nila sa akin yung truck para may start po siya. Pero yun nga po, I need pa rin na magagaling sa itaas. Kasi pagka po na inul po dun sa itaas kasi yung siyempre po conflict of interest. Kailangan po meron po isa kong mag-push para po enforce po yung batas. Thank you. Meron din po ang DOH kasi for every pollutants po may kaibat na diseases na makukuha. No? So naalala ko po yung oil spill na yung ginamit po nila para neutralizer sa oil spill. Kinati po yung mga Coast Guard. So, yun nga po. Dahil nga po sa kagustuhan lang nila na mawala po yung oil spill, pero nasa risk po naman yung mga implementors. Meron po naman tayong magagamit na safe po yung healthy ng ating implementors. Next slide. So, yan, yung Maynilad po yung magiging part na nag-offer po ng partnership sa akin. Pero kung meron po tayong sariling treatment facilities, hindi na po kailangan dyan po sa Maynilad. Sir, para nasabi mo, kailangan pag sige, endorse natin, wala pa ako sa Congress, endorse natin sa Committee on Environment. Padala ko siguro kay Jigs. Sa natin padala, Senate President. Boss, ang gusto niya po nangyari, boss, part na isa sa mga agenda. Hindi nagbuo kasi na. Advocacy, boss, ito. Hintayin ka daw niya makaupo, boss. Definitely. Oo, kasi niya. We will carry this out. Yun ang gusto niya mangyari. Sir, sa amin naman, in our place, we will commit to you kasi may project kami doon na related kasi yung dinidiscuss. Ngayon, ang common problem dyan, yung disiplina. Kasi kapag walang disiplina, sinasabi nyo, yung control ng ship, ng barko,
doon nagkakaroon ng failure. Kaya kung may batas na siya na ipapasok, kapag lumabog sila doon, ano ang punishment para doon? Para mayroong proper discipline and penalty. Gusto nyo, no? Pasok natin, hindi tayo pagkaano. Boss, kanina lang, sir,